Alright, gandang araw po sa inyo lahat. Ito, napakagaling ng ating iniidolong Senador Raffy Tulfo. Napakagaling niya, sobra. Bilib na bilib talaga ako dito. Sobrang talino niya, napapabilib niya ang mga pobreng OFW at mga alipores na OFW. Talaga net. Pero bago natin pag-usapan ang mga pinagsasabi niya na magaganda, no? Balikan na muna natin ang mga balitang dapat malaman ng mga OFW. Iba't ibang agricultural products na walang permit na kumpiska ng Bureau of Plant and Industry sa NAIA. Ako, kung maaalala ninyo, yung sibuyas, naulit. Kinumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Plant Industry or BPI ang samut-saring agricultural products mula sa 6 na pasahero sa NAIA Terminal 1. Ayon sa BPI, unang nakumpiska ang 0.2 kg na goji berry, 2 kilos ng walnut, at 2 kilo na plums mula sa isang pasahero galing Xiamen, China. Uy, sarap tong walnut, pampatalino to. Sunod naman ay nakumpiska nila ang 192 kg na atis, 27.7 kg na lansones, dala naman ng isang pasahero mula sa Hong Kong. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang 1.7 citrus leaves, 1.1 kg pepper at 1.6 kg na eggplants na dala naman ng pasahero mula Thailand. Pilipino ba to? Naintindihan yung batas. Wala naman sa isang pasahero galing Xinjiang, nakakuha rito ng 2 kilos na pechay, 1.5 kilo na gradis, 4.5 kilo na mais, at kalahating kilong kangkong. Bitbit rin ng pasero mula sa China ang 0.8 kg na luya at 1 kilo na lotus root. Samantala, ang mga naturang produkto ay naarang ng Bureau of Customs sa 6 na magkakahiwalay na flight sa NAIA Terminal 1 kung saan wala silang maipakitang permit wala sa bansa na kanilang pinanggalingan dahilan para ito kumpiskahin ng BPI. Kaya sa lahat ng mga Pilipinong uuwi sa Pilipinas, huwag na kayo magdala ng mga halaman o kung ano man, mga bagay na agricultural product. Huwag na kayo magdala. Marami naman sa Pilipinas. Mahal nga lang. Kesa naman mahirapan kayo, mamaya kasuhan pa kayo, di ba? Mahirap na. Samantala, isang Pilipina ang naharang naman sa NAIA dahil sa ginamit na peking pasaporte na nabili naman na nagkakahalagang 700,000 pesos sa TikTok. Ipinasakamay ng Bureau of Immigration sa Interagency Council Against Trafficking or IECAT para matulungan ang isang Pinay na naharang sa paliparan matapos gumamit ng peking pasaporte na umano'y nabili nito sa TikTok. Aba, may TikTok store. Lupit. Talaga. Pati sa TikTok. Nako, mawa naman. Ang Pinay na biktima ng trafficking ay kinilalang si Josephine na mayroong Belgian passport at tinangkang tumulak sa Ercan, Cyprus sa pamamagitan ng Kuwait Airlines flight gamit ang peking pasaporte. Sinabi ng biktimang naharang sa NAIA na mula Kuwait ay patungo sana ito ng Izmir, Turkey. Pero naobserbahan ng immigration officer ang ilang inconsistencies o hindi pagkakatugma ng pasahero arrival at arrival stamp ng biktima. Kaya naman agad itong iniakyat sa duty supervisor na siya namang nagsumite sa mga dokumento para sa isalang sa forensic screening. Dito na po nakakumpirma ng Bureau of Immigration Forensic Documents Laboratory na ang passport, resident card at immigration stamp ni Josephine ay peke. Inaresto naman ito bilang illegal alien matapos ipilit na siya ay Belgian sa kabila ng pag-amin nitong mayroon siyang Philippine passport at dati na ring overseas Filipino worker sa Israel. Lumalabas na na-deport na ang biktima mula Israel ngayong taon lamang dahil sa pagtatrabahong walang valid visa. Pero nakita raw niya sa TikTok video na may nag-o-offer ng European Union passport para makabiyahe sa maraming bansa kahit walang visa. Inamin itong nagbayad siya ng 700,000 pesos para sa peking document matapos pangako ang magtrabaho sa Greece bilang caregiver
na sumasahod ng 180,000 pesos kada buwan. Kita mo yung mga, kita nyo yung mga illegal recruit. Not only in the Philippines actually. Ito, TikTok gamit. Diba? So, probably dahil nasanay na siya, may story na siya ng deported siya, malakas na loob na ito. Hindi na pwedeng sabihin nyo na na kahirapan kasi imaginein mo, mahirap ka. 700,000 gagastusin mo sa peking passport. Diba? Kaya yung tao talaga kasalanan na po niya kapag siya ay pinipili niya yung mali. Ito yung dahilan kung bakit, 'di ba, sinasabi ng Bureau of Immigration, kailangan meron tayong revised guidelines palabas ng bansa na hindi naman sinang-ayunan ng maraming senador at mga politiko sa bansa dahil di umano pahirap daw 'yan. Paano pala kung nakalabas 'to? Ba? Paano kung nakalusot? Di kasalanan na naman ng Bureau of Immigration. Ba? Bakit hindi natin masabi na hindi natin kayang solusyonan ang illegal recruitment? Hindi natin kaya, di ba? Ako. Yun ang mga bagay na dapat iniintindi ng mga kababayan natin. Every time na sila po ay uuwi, lalabas ng bansa. Dahil, kawawa naman yung pamilya mo kapag ikaw ay nadehado, kapag ikaw ay nagkaroon. Diba? Samantala, confidential funds sa DMW inihihirit sa Senado laban di umano sa illegal recruiters. Pakinggan natin ang naging ulat sa Senado at sino ba itong lalaking ito? Napakagaling naman neto. Pakinggan natin. Si Tulfo pala to. Pakinggan natin mga kababayan. Okay. Ang susunod kong observation ko to hindi ako pumapalag na yung iba't ibang ahensya ng ating gobyerno na bibigyan ng confidential fund. Mapapansin ninyo, hindi ako umimik dyan. Pero para sa akin, Mr. Chair, siguro panahon na para mabigyan din ng confidential fund yung DMW. Why? Napakarami mga illegal recruiter dyan. Illegal recruitment agency na dapat tugisin. Napakarami dyan mga scammer na ang binibictimize ay mga OFWs. Take note, Senador. Kapwa OFW nagbibiktima rin. Nakabase sa abroad, sa Middle East. Anong say mo, Senador? Love scam, kiniperahan, kinikikilan, kaya karamihan sa mga OFWs, pagbalik dito, wala ng pera, ubos ng pera dahil niloloko. Nagpapaloko din. Hindi mo sabihin, Senador. Na mga scammer, nuubos yung kanilang mga pera. So, we need intel information. DMW need intel information para tugisin ng mga ito. Tugisin ng mga illegal recruiter, illegal recruitment agencies. Tugisin ito mga scammers na ito. So, that's why I believe magkaroon sila ng confidential funds. Yung ulitin ko, yung other government agencies na bibigyan ng intelligence fund, confidential funds. Wala akong problema doon. Why not DMW? Chair, mas kailangan nila ang confidential fund. Okay. Sabi niya, mas kailangan ng DMW ang Intel Fund. Alam niyo ba na para saan ang confidential fund? Ito ay gagamitin para sumuri, pagmatsyag sa mga modus operandi ng mga scammer na sinasabi ni Tulfo, which is tama siya. Pero Raffy Tulfo, ang scammer, ang illegal recruiter, nowadays, hindi lang sa bansa meron. Yung confidential sinasabi mo na ibibigay sa DMW, sakop niyan, Pinas, paano yun naman yung international? Paano mo kakasuhan kung magulat ka na lang nang i-scam, nag-illegal recruit, kapwa mo, Pinoy? Na yung sinasabi mo, mahal na mahal mong OFW, meron ka bang batas na ipapasa kontra dito? Malamang wala. Teka lang, Senator Raffy Tulfo, nakakalimutan mo yata. Nung pumutok ang AYECAT guidelines, isa ka sa mga humindi, ba? Isa ka sa mga humindi na ipatupad ito.
Ayan August 26. Sabi mo nga dito, sa bagong patakaran, bukod sa mga basic travel documents, hinihinga ng original PSA, issued with birth certificate, marriage certificate, kopya ng work visa, work permit, resident permit, sponsor ng bibiyahe, kung sponsored ang kanilang pag-alis. Di ba nga, maraming mga illegal recruiter, lumalabas sa Pilipinas, nag-aanyong turista. Maraming mga Pilipino sa Pilipinas na nakapupunta ng Myanmar. Tapos dadalhin saan? Sa Thailand. Ililipat sa ibang bansa. Doon na mangyayari yung mga hindi magaganda. Turista silang lumabas ng bansa. Diba? Pero sinang-ayunan mo ba to? Hindi mo sinang-ayunan to. Napakagaling mo talaga. Ngayon, sasabihin mo, para pigilan ng scammer, pigilan ng recruiters, kung sinang-ayunan mo to, ninyong mga senador, marami kayong pwedeng mailigtas ahead of time. Tama ka. Sino ba naman ang magsasabing, ay, magtatrabaho ko doon? Wala. Bakit? Dahil alam ng lahat na hindi ka pwedeng magtrabaho doon kung wala kang maipapakitang requirements na nakukuha sa DMW. Pero, eto ka. Sinasabi mo, panahon na para bigyan ng confidential fund ng DMW. So, hahabulin na natin ngayon yung illegal recruiter. Pero itong precautionary measure na dapat sana ginawad na noong pang September 3, umayaw kayo. Umayaw ka, Senador. Umayaw ka. Hindi nyo ba nagigets na kaya ito meron para masigurado na itong taong ito talaga ay magbabakasyon lang. Wala siyang ibang gagawin na hindi sa mabibiktima ng mga illegal recruiter. Hindi ko maintindihan, Senador, kung saan ba kayo? Pumupwesto talaga. Bakit kapag ka-hearing na, magagaling na kayo? Pero yung mga ganitong bagay, ayaw nyo pakinggan, ayaw nyo sang-ayunan. Napakaraming mga OFW na bibiktima ng illegal recruiters. Mga nagbakasyon. Wala Pilipinas, tatalo ng Dubai. Maniwala ka sa hindi, Senator Rapi Tulfo, yung iba diyang OFW, may exit re-entry visa, pabalik ng Saudi Arabia. Naengganyo ng isang OFW din mismo, papunta ng Dubai. So, hindi pa aalis yung OFW, pero binigyan na siya ng ticket. For example, ang alis dapat ng isang OFW, May 30. Pero napaga. Kinuwang May 25. Bakit? Para tumalon. Saan? Sa Dubai. Ang gagawin lang ng isang OFW, o kukuha siya ng OEC. Siyempre, pagdating mo dun sa immigration, sa NAIA, ipipresenta mo na ikaw ay babalik na sa Saudi. Hindi mo naman sasabihin na pupunta ka ng Dubai. Tama, hindi. Ang ipapakita niyan, yung visa niya papunta ng Saudi. Bakit yung mga ganun ayaw niyong sang-ayunan? In that case, may iiwasan niyo yung mga illegal recruiters na hindi niyo nakikita na nangyayari sa ibang bansa ang pagre-recruit. Meron ba kayong magagawa? Wala kayong magagawa. Bakit? Kahit mismo Bureau of Immigration na nagsabi, hindi namin jurisdiction yan Ang jurisdiction lang ng Bureau of Immigration yung nasa porte natin, yung nasa border ng Pilipinas. Yun ang trabaho ng Bureau of Immigration. Salain natin kung sino yung mga lalabas. Anong purpose nila? Ayaw nyo Tapos ngayon sasabihin mo, confidential fund. Malupit ka talaga, Senator. Sasabihin ka ba? Sige nga. Siguro magsimula tayo ng maliit na amount. I don't know, 5 million? What? 50 million. Iba nga dyan, daan-daan milyon. Hindi ako kumikip Kailangan siguro para maging patas tayo sa lahat. Bigyan din natin itong TMW. Not because committee chair ako ng TMW. Just because nakita ko yung need. Sana nakita mo rin yung pangangailangan yan. Sa totoo lang, Senator Rapi Tulfo, alam ng DMW yung mga illegal recruiters kahit sa ibang bansa.
walang magawa kasi wala nga silang pondo. Tapos, ito na nga yung Pag-asa anti-trafficking law requirements. Inayawan mo pa. Akala ko ba naman, chairman ka. Chairman ka ng ano? Chairman ka ng migrant workers. Pero ano nangyayari? Anong ginawa mo, Senator Rapi Tulfo? Hindi mo sinang-ayunan ng isang bagay na napakaganda para sa mga Pilipino. Anong ginawa mo? Sinang-ayunan mo ang alin, Senator Rapi Tulfo? Sinang-ayunan mo yung mga nagsasabing, ito ay hindi tama, ito ay against sa batas, ito ay nagpapahirap sa mga Pilipino. Tapos ngayon, Senator Rapi Tulfo, sasabihin mo, bigyan ng confidential fund ng DMW. Tapos naghahanap ka pa ng resulta, provided may resulta sila. Kung sinang-ayunan mo itong ayekat na ito noon pa. Tira ka, bakit mo ka banding, idol eh. Diba? Problema eh. With all the respect with the Filipino supporters ng Idol Rafi Tulfo, no? Minsan kasi dapat maging okay tayo eh, maging balanse tayo. Alam natin kung saan tayo tumatakbo, saan sila tumatakbo para ma-justify ninyo. I agree that a lot of people are really taking advantage. Marami talaga nagsasamantala. Kaway OFW, Senator Tulfo, bago pa lang umalis dito, binukula na. Dami ng loloko talaga. No? Kailangan nila yung mga information para tugisin yung mga manloloko, niloloko, So ayaw ni Senator Rafi Tulfo ng precautionary measure. sarahan itong mga OFWs natin. Ay nako, ano ba mangyayari ngayon sa atin dito mga minamahal kong kababayan? Gawa tayo ng gawa ng mga batas, pondo dito, pondo doon, pero mga simpleng batas na hindi nangangailangan ng malaking pondo ay hindi nyo masuportahan. Ano bang pondo ang ilalagay sa guidelines ng AYECAT? Wala. Diba? Hindi pa hirap yon kung gusto talaga natin na ma-secure yung mga Pilipino palabas ng bansa. Either OFW man or hindi. Dapat yung precautionary measures ang nauuna. Hahabulin mo pa ngayon? Ngayon pa? Ngayon nyo pa hahabulin ng illegal recruiters? Do not think so. Lalo na ngayon, nagtago na yung mga yan. Again, bago ko tapusin ang video na ito ay hindi hatred sa idol ninyo. Ito po ay katotohanan na nakita namin. Dito hatred. Baka mamaya hatred ka na naman. Let us, iwag nating inormalize yung pagiging panatiko sa mga politiko. If it is there's something wrong na may mga nagagawang mali or nagawa ng mali, pag-usapan natin. Isa sa pinag-uusapan dito OFW, and I am an OFW. I know how many people na nahirapan sa illegal recruitment. I know. I hope naintindihan nyo bago kayo magalit. Maraming salamat mga kababayan. Peace.